Alam mo ba, milyon ang puhunan bago makuha ang ginto? Paano mo malalaman kung totoong ginto? Alam mo ba, ang ginto sa lupa hindi gawa ng tao, kundi likas na kayamanan na nabuo milyon-milyong taon na ang nakalipas. Galing ito sa mga pagsabog ng bituin o supernova at dumikit sa mga batong bumuo sa ating planeta. Habang lumilipas ang panahon, lumubog ito sa ilalim ng lupa at dahil sa mga bulkan at lindol, umaangat muli patungo sa mga bundok at ilog. Kaya buddy, kapag may minahan ng ginto sa isang lugar, ibig sabihin, diyan nag-ipon ng ginto sa loob ng napakahabang panahon. Ngayon, alamin natin kung magkano ang ginagastos para makuha ang ginto, magkano ang pwedeng kitain, kung habang buhay bang may ginto sa minahan, at paano mo malalaman kung tunay ang ginto sa bahay mo. Bago pa man maghukay ng ginto, kailangan muna ng exploration o paghahanap ng lugar na may deposito. Kailangan ng geologists, drilling machines, at sample testing. Ang gastos, umaabot ng 5 milyon hanggang 50 milyon. At kadalasan, ilang taon bago makumpirma kung sulit bang magmina. Kapag napatunayan ng may ginto, kailangan ng itayo ang minahan. Dito papasok ang mga heavy equipment, tunnels, at treatment facilities. Para sa maliit na operasyon, 100 milyon hanggang 500 milyon. Pero sa malakihan, umaabot ng 1 bilyon hanggang 10 bilyon. Kasama pa ang mga permit, safety gear, at environmental compliance. Depende sa klase ng lupa, bawat toneladang bato ay pwedeng may 3 hanggang 30 gramo ng ginto lang. Kung 3,000, 900 piso kada gramo, 1 tonelada ng bato ay pwedeng magbigay ng 100, 17,000 piso hanggang 1 milyong piso na halaga ng ginto. Pero dahil malaki ang gastos sa kuryente, tauhan at buwis, karaniwang kita ng malalaking minahan ay nasa 100 milyon hanggang 1 bilyong piso bawat taon. Pero buddy, habang buhay ba ang ginto sa minahan? Hindi. Kahit gaano kalaki, nauubos din ito. Kadalasan, tumatagal lang ang operasyon ng minahan ng 10 hanggang 30 taon. Pag ubos na ang ore, kailangang isara at i-rehabilitate ang lugar. Tinatamnan ulit ng mga puno o ginagawang eco park. Kaya kahit milyon ang kita, hindi ito panghabang buhay. Ngayon, buddy, paano kung may nakita kang ginto sa bahay? Peke ba o totoo? Eto na ang mga simpleng paraan para ma-check. Hanapin ang marka, gaya ng 24 na K, 18 K, 750, 500 at 85. Kung malinaw, good sign. Pero may pekeng hallmark din, magnet test. Ang totoong ginto hindi naakit sa magnet. Kung dumikit, alloy lang yan. Visual at timbang. Ang ginto ay may warm, consistent yellow tone at mas mabigat kumpara sa ibang metal. Density, water test. Timbangin ang item, grams. Ilubog sa tubig. Sukatin ang nataboy na tubig, milliliters. Divide. Mass divided by volume equals density. Kung lumabas na malapit sa 11.3 gramo, bawat sentimetro kwadrado, malamang tunay. Ceramic scratch test. Kuskusin ng dahan-dahan sa glazed ceramic tile. Dapat golden streak, hindi itim. Professional check. Para sigurado, dalhin sa jeweler o assay office. May XRF at acid test sila na ligtas at may certificate. Note, iwasan ang acid test sa bahay kung walang safety gear. Kaya buddy, ang ginto ay hindi basta-basta lang kayamanan. Ito ay bunga ng milyong taon ng kalikasan, milyon-milyong gastos, at minsang pagkakataon sa lupa. Kaya bago mo hanapin ang kinang ng ginto, tandaan, ang tunay na yaman hindi lang kumikislap, kundi pinaghihirapan. Kung nagustuhan mo to, like, subscribe, at share para sa mas marami pang alam mo ba na kwentong may ginto.